Ang buong bulwagan ay natigilan nang umalingaw-ngaw ang boses ng dato na nagsasalita sa Manobo. Walang makasagot, maliban sa 10 taong gulang na anak ng tagalinis. Halos hindi siya napapansin sa magulong pasilyo ng Cultural Center of the Philippines. Ang maliliit niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang luma at gas-gas na libro habang ang kanyang ina, si Elena, ay tahimik na nagkukuskus ng mga marmol na sahig. Isang clerk ang bumulong, anak lang ng tagalinis. Ano naman kaya ang magagawa niya rito? Ang delegasyon mula sa Cotabato ay dumating ng maaga. Ang kanilang tagapagsalita ay sa wikang Manobo lamang nakikipag-usap at kumala ng kaba sa bulwagan. At doon, ang 10 taong gulang na si Lila ay humakbang pasulong. Ang boses ay kalmado at tiyak. Ako po ang magdadala ng inyong mga salita. Tumigil ang bulungan. Si Don Alejandro del Rosario, ang pinulo ng lupon, ay yumuko, ang mga matay na niningkit. Saan mo iyan natutunan? O sino ang nagturo sa iyo na magkaroon ng ganyang kahusayan? Bago tayo magpatuloy, kung gusto ninyo ang mga ganitong kwento ng pagbangon at katarungan, sabihin nyo sa amin sa comments kung saan kayo nanonood. Gusto naming makita kung gaano kalayo naabot ng mga kwentong ito. Ngayon, balikan na natin. Tenoy ang kwento. Sa isang bulwagang puno ng mga boses, isang pares ng mga mata ang hindi kailanman tumingin sa itaas. Ang anak ng tagalinis ay tahimik na gumalaw sa gitna nila. Ang kanyang presensya ay napakaliit na halos nakalimutan na ng karamihan na nandoon siya. Ngunit bawat maliit na hakbang niya ay may dalang bigat ng katahimikan. Isang katahimikang nagtatago ng higit pa sa ipinapakita nito. Ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa matataas na bintana ng Cultural Center of the Philippines. Ang hangin ay may bahagyang amoy ng alikabok at floor polish, yung tipo na kumakapit sa mga marmol na sahig na nilihis ng mga pagod na kamay bago magbukang liwayway. Ang lagutok ng mga sapatos at mahinang ugong ng usapan ang pumuno sa malawak na bulwagan. Walang nakapansin sa 10 taong gulang na batang babae na nakaupo sa isang mababang silangyari sa kahoy malapit sa service corridor. Ang kanyang mga paa ay hindi pa man umaabot sa sahig. Ang pangalan niya ay Lila at ngayon, tulad ng maraming araw, may dala siyang libro na masyadong malaki para sa kanyang mga kamay. Pumubulong ang mga pahina habang binubukwat niya ang mga ito. Bagaman, madalas na lumilipad ng kanyang tingin mula sa teksto patungo sa kanyang ina. Ang kanyang ina, si Elena, ay nagtatrabaho bilang tagalinis dito. Ang kanyang uniforme, isang maputlang kulay, abong blusa, at madilim na aso na palda na manipis na sa siko, ay nagsasalaysay ng mahahabang oras ng trabaho at maliit na sahod. Matatag siyang gumalaw, hawak ang mop, hiyumuyuko sa sahig habang dumadaan ang mga lalaki at babae na nakasuot ng magagarang damit. Walang bumagal para batin siya. Walang alok ng higit pa sa isang magalang na tangmo. Nakikita ni Lila ang mga balikat ng kanyang ina, ang bahagyang pagyukod na pabigat ng pabigat bawat linggo. Ang mga utang ng pamilya ay kasing bigat ng mga bal na kanyang dinadala, mga abiso sa upa, mga hindi na bayarang bayarin, ang tahimik na kahihiyan ng utang sa tindahan, sa kanto. Tiniis ni Elena ang lahat ng ito nang walang reklamo. Ngunit nakikita ng kanyang anak, palagi niyang nakikita. Ang mga tao sa bulwagan ay nakikita lamang ang gusto nilang makita. Para sa kanila, si Elena ay ang tagalinis at si Lila na nakaupo roon kasama ang kanyang libro ay anak lang ng tagalinis, masyadong maliit,
masyadong hindi mahalaga. Ngunit sa kanyang katahimikan, si Leila ay nag-aaral. Sinusundan niya ang kurba ng mga titik ng baybayin sa isang dumadaang banner, binubulong ito sa ilalim ng kanyang hininga. Ang kanyang mga labi ay bumubuo ng mga tunog ng mga wikang iilan lang dito ang makakakilala. Kastila, Cebuano, Manobo, kahit na bahagyang bakas ng Ilocano. Tinuruan siya ng palihin, hindi sa mga silid, aralan, kundi sa tahimik na gabi kapag ang mga journal ng kanyang lolo ay nakabukas sa mesa, sa kusina. Isang veterano, isang dalubuika, isang taong dating nagdala ng karangalan na parang watawat. Ang kanyang alaala ngayon ay nabubuhay sa isipan ni Leila, salita, sa bawat saita. Walang nakakaalam niyan dito. Walang sinumang makahuhula. Isang boses nang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng bulwagan. Tinatawag ang mga katulong para maghanda sa pagdating ni Dong Alejandro. Ang tunog ay umalingaw-ngaw, mas bumilis ang pag-klik ng mga sapatos sa marmol. Maingat na isinara ni Leila ang kanyang libro at idinikit sa kanyang dibdib. Sumulyap ang kanyang ina, isang maliit na maprotektang tingin, bago muling isawsaw ang kanyang mop. Nagsisimula pa lang ang araw. Sa ngayon, ang ritmo ng trabaho at rutina ay nagpapanatili sa kanila na nakatago sa paningin ng lahat, na parabang walang pambihirang mangyayari. Ang kampana sa gilid ng pinto ay mahinang tumunog nang pumasok ang isa pang manggagawa. Ang mga boses ay huminas sa mga paulit-ulit na pagbati, yabag, at minsang sigaw ng utos mula sa isang supervisor. Nanatili si Leila, kung nasaan siya, ang libro ay nakapatong sa kanyang kandungan, ang mundo ay gumagalaw sa paligid niya. Siya ay isang tahimik na anino sa isang lugar na hindi kailanman abalang tumingin sa mga anino. Piniga ni Elena ang mop. Namumula ang kanyang mga daliri sa tubig. Saka lumapit sa reception desk. Isang clerk na nakaplansang puting pulo ang dumaan sa kanya nang hindi humihinto, ang kanyang panyo ay dumaplis sa braso niya. Hindi niya napansin. Pihila naman siyang mapansin. Sinundan siya ng tingin ni Leila. Pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanyang ina. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang iglap lang, sapat na para alok si Elena ng isang pagod, ngunit maprotektang ngiti. Yung tipo na nagsasabing, narikita kita, kahit na walang ibang nakakakita. Ang maliit na sulyap na yon ay sapat na. Sa kabilang panig ng labi, isang grupo ng mga batang assistant ang nagtipon malapit sa isang marmol na haligi. Madaling marinig ang kanilang mga boses. Masyadong maraming bisita ngayon. Iyak na paakyat, baba tayo buong umaga, buntong. Hinina ng isa sa kanila, inaayos ang manggas ng kanyang beige na jacket. Ang isa naman ay tumawa, isang matalas na tunog. At least hindi natin trabaho ang trabaho niya. Sabi niya, itinuro si Elena na nakayuko sa mop. Nay, imagine mo ba? Umigpit ang pagkakahawak ni Leila sa kanyang libro. Ngunit wala siyang sinabi. Sanay na siya sa mga ganitong maliliit na pagbabalwala. Ang mga salita ay hindi diretsyong para sa kanya, ngunit palagi itong tumatama ng malapit. Ang marmol na sahig ay kumikinang sa ilalim ng mga kamay ni Elena, ngunit walang nakakita ng kintab. Aning ang uniforme ang nakikita nila. Sa dulo, bumukas ang mga pinto ng pasukan at isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng madilim na barong Tagalog ang pumasok. Ang kanilang usapan ay magkakapatong at formal. Sila ay may bahagyang amoy ng insenso at lumang kahoy. Ang kanilang mga salita ay may tono ng mga dialekto mula sa Mindanao, Visayas, at Luzon.
Tumingala si Lila. Nakikinig. Ang tunog ay pumukaw ng isang bagay na paniya, tulad ng isang himig na kalahati, na lang naalal. Tahimik na gumalaw ang kanyang mga labi, inuhubog ang mga salitang narinig niya. Tinutugma ang mga ito sa ritmo at kahulugan. Alam niya ang mga dialektong ito, hindi mula sa paaralan, hindi mula sa mga guro, kundi mula sa mga journal ng kanyang lolo. Ang kanyang mga tala ay nakatatak sa kanyang memorya na parang mga marka sa bato. Ngunit walang nakatingin sa kanya. Hindi pa. Sumulilap. Muli, si Elena, sa kanyang anak. Inilipat niya ang kanyang balde palapit, na para bang gumuguhit ng isang proteksyon na bilog sa paligid ng maliit na silya, kung saan nakaupo si Lila. Tumunog ang orasan. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Saglit. Ngunit pansin. Malapit na si Don Alejandro. Ang mga tao ay ayos ng kanilang mga damit at kwelyo. Ang kaayusan ng araw, na hanggang ngayon ay hindi nagagalaw, ay malapit nang magbago. At sa pagbabagong yon, isang maliit na kaguluhan, ang malapit ng lumitaw, isa na maglalagay sa anak ng tagalinis sa isang lugar na hindi inaasahan ng sinuman. Umukas nang mas malapad ang malalaking pinto. Isang grupo ng mga bisita ang pumasok. May dalang mga leather na satchel at makintab ng mga folder. Ang kanilang mga sapatos ay tumatapik sa marmol na parang maliliit na martilyo. Sa likuran ng grupo, isang matandang lalaki ang huminto, nakakunot ang noo sa isang karatula sa dingding. Nakasulat ito sa isang lumang dialekto, isang uri ng manobo na partikular sa katimugang baybayin. Ang iba ay naglakad ng maaga. Hindi namamalayan. Nanatili siyang nakatayo sa pagkalito, binubulong ang mga salita sa kanyang sarili. Ang mga mata ni Lila ay tumaas mula sa kanyang libro. Pinanood niya ang paggalaw ng labi ng lalaki. Nakita ang kanyang naguguluhang noo. Napigil ang kanyang hininga. Dahan, bumaba siya mula sa kanyang sila. Hawak ang libro sa kanyang dibdib gamit ang isang kamay, at lumapit sa kanya. Maingay ang bulwagan. Ngunit ang kanyang maliit na boses ay malinaw na narinig nang siya ay nagsalita. Ginoo, nakasulat po na ang pulong para sa mga panriyong talaan ay inilipat sa itaas. Pangalawang bulwagan sa kaliwa. Kumislap ang mata ng lalaki. Nagulat. Tumingin siya sa ibaba. Noon niya lang napansin ang maliit na batang babae na nakasuot ng simpleng asul na damit na abot. Tuhod. Ang kanyang mga sandalyas ay mukhang hiram. Medyo malaki pa sa kanyang mga paa. Nababasa mo ito. Anong niya? Ang kanyang boses ay mas matalas kaysa sa inaasahan. Tumango si Lila. Matatagang tingin. Opo, Ginoo. Ito po ay dialektong manobo. Ang kanyang tono ay malambot, makatotohanan, walang pagmamalaki. Inulit niya ang mga salita sa orihinal na dialekto. Ang kanyang dila ay humuhubog sa mga ito ng may kadalian na lalong ikinagulat ng lalaki. Ang lalaki ay nanatiling nakatayo, aaralan ng kanyang mukha. At paano mo ito natutunan? Umigpit ang mga daliri ni Lila sa gulugod ng kanyang libro. Sa isang sandali, naisip niya ang kanyang lolo, ang mga gabing sinindihan ng iisang ilawan, ang kanyang boses ay matatag, abang sinusundan ang mga karakter sa papel, ipinapaliwanag ang mga tunog na mas matanda pa sa kanilang dalawa. Naisip niya ang kanyang ina na tahimik na nakaupo sa malapit. Aayos ng danit mo nagbabalat ng patatas, nakikinig, ngunit hindi kailanman sumasabat.
Tinuruan po ako. Simpleng sabi ni Lila. Sa likuran nila, huminto sa pagmo, map si Elena. Nanigas ang kanyang mga balikat at naningkit ang kanyang mga mata. Maingat na nagmamasid. Alam niya ang sandaling ito. Kinatakutan niya ito, ngunit umaasa rin siya rito. Sumulyap ang matandang lalaki sa iba pa sa kanyang grupo. Umindo na sila ngayon, mausisa. Kumalat ang bulungan. Isang bata na nagsasalita ng manobo. Kakaiba. Bulong ng isa. Anak lang yan ng tagalinis. Narinig ito ni Lila, ngunit hindi na tinag. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa lalaking nasa harap niya. Tahimik na naghihintay. Nagbigay siya ng isang maliit na tango. Inaayos ang kanyang damit. Salamat, Ainan. Ang kanyang boses ay lumambot. Halos magalang na ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, nawala na sana ako sa mga pasilyong ito. Pumalik si Lila sa kanyang silya, ang bigat ng maraming bagong mata ay sumusunod sa kanya. Ang katahimikan sa paligid niya ay iba na ngayon. Hindi na nakikita, kundi mapanuri. At sa katahimikang iyon, isa pang figura ang nakapansin. Hindi lang napansin, kundi nagsimulang magmasid. Sa itaas, sa balkonahin ng ikalawang palapag, nakatayo si Don Alejandro del Rosario kasama ang kanyang mga tagapayo. Siya ay isang matangkad na lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 6'0". Ang kanyang buhok ay may mga pilak na hibla. Ang kanyang barong Tagalog, na gawa sa pinongpina, ay may borda ng ginto. Nakasandal siya sa isang inukit na tungkod. Bagaman, naglalakad siya nang hindi ito kailangan. Isang ugali na minana mula sa mga tao ng seremonya kaysa sa kahinaan. Nakikinig siya. Nakita niya ang bata na nagsalita sa nawawalang bisita. At bagaman bihirang magpakita ng iniisip ang mukha ni Don Alejandro, ang kanyang mga mata, matalin, madilin, matatag, ay bahagyang naningkit. Isang paghinto. Iyon lang. Ngunit isang paghinto na napansin ng mga malapit sa kanya. May problema po ba, Ginoo? Tanong ng isang katulong sa mahinang boses. Hindi muna sumagot si Don Alejandro. Ang kanyang tingin ay nanatili sa batang babae, simpleng damit, maliliit na balikat na matatag. Hindi tulad ng karamihan sa mga batang nakita niya. Nakakita na siya ng hindi mabilang na mga tao, ngunit ang kahinahunan ng isang ito ay pumukaw ng isang bagay sa kanya, isang tanong na walang pangalan. Wala, sabi niya sa wakas. Kalmado ang kanyang boses. Hindi problema. Interesante. Sa ibaba, ipinagpatuloy ni Elena ang kanyang trabaho. Isinasawsaw ang mop sa balde. Mas diniinan kaysa sa kinakailangan. Tumalsik ang tubig sa kanyang mga pulso. Naramdaman niya ang bigat ng mga mata mula sa itaas, kahit hindi siya nangahas na tumingin. Kumabog ang kanyang puso. Masyado na bang nakakuha ng atensyon ang kanyang anak? Ang atensyon ay maaaring isang biyaya o maaari itong maging panganib. Si Lila, na hindi alam ang pagbabago sa itaas, ay bumalik sa kanyang silya. Pinuksan niya muli ang kanyang libro. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa isang tahimik na ritmo. Binubulong ang mga salita mula sa isa pang wika. Para sa kanya, ang mga tunog ay isang aliw. Mga angkla sa alaala ng boses ng kanyang lolo. Ngunit patuloy na nagmamasid ang Don. Napansin niya kung paano niya hawakan ang libro, mainat, halos mapitalan, hindi tulad ng karamihan sa mga bata na mabilis magbuklat ng mga pahina. Napansin niya kung paano siya umupo. Hindi nakayukyok, kundi tuwid.
Ang mga balikat ay nakahanay na parang ang disiplina ay hinabi sa kanyang mga buto. Hindi ito maliliit na detalye. Nagsasalita ito ng pagsasanay, ng pinagmulan, ng isang bagay na nakatago. Sa paligid niya, nagpatuloy ang usapan ng kanyang mga tagapayo tungkol sa mga dokumento, pirma, at mga bumibisitang eskolar. Ngunit wala sa mga yon ang narinig ni Don Alejandro. Ang kanyang tungkod ay tumapik ng isang beses sa rehas na marmol, isang mahinang senyas. Isa sa kanyang mga tauhan ang lumapit. Pantayan mo ang bata, mahinang sabi ni Don Alejandro. Yumuko ng bahagya ang lalaki. At habang ang atensya, ang Don ay napunta sa kanya, ang landas ng ordinaryong araw na ito ay nagsimulang lumihis, kahit bahagya, patungo sa hindi inaasahan. Naging mas maingay ang bulwagan habang ang mga bisita ay nagsimulang magpulong. Nagkalat ang mga papel, umalinaw ang mga yabag sa marmol. Ngunit sa gitna ng abala, isang figura ang humiwalay sa agos. Siya ay isang lalaki na nasa falderos, nakasuot ng kulay krema, na barong at madilim na pantalon. Ang pangalan niya ay Marcos Santos, isang tagapayo ni Don Alejandro. Kilala siya sa kanyang matalas na mga mata, sa paraan ng pagtimbang niya sa isang tao nang hindi nagsasalitan ng higit sa isang pangungusap. Naglakad si Marco nang may sinasadyang kalmado, hindi nagmamadali, hindi naglalakwat siya. Ang kanyang landas ay papunta sa service corridor, kung saan nakaupo si Lila kasama ang kanyang libro. Unang napansin ni Elena. Tumuwid siya, pinipiga ang kanyang map, hanggang sa lumapad ang kanyang mga buko. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa kanyang anak, pagkatapos ay bumalik sa papalapit na lalaki. Nanatili siyang tahimik, ngunit bawat bahagi niya ay alerto. Uminto si Marco, malapit sa Silya. Tumingin siya kay Lila, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Sa isang sandali, wala siyang sinabi. Tiningnan niya lang ang libro sa kandungan niya. Sa maliliit na kamay na bukas, itong hawak ng may nakakagulat na katatagan. Ano ang binabasa mo? Ang kanyang boses ay pantay, hindi malupit o malambot. Tumingin si Lila. Malinaw ang kanyang mga mata. Mga tula po, sagot niya. Isinalin mula sa Kastila. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Marco. Pinag-aralan niya ang kanyang muka para sa mga palatandaan ng biro, ng pantasya ng isang bata, ngunit hindi nagbago ang kanyang kahinahunan. Naintindihan mo ang karatula kanina? Tanong niya. Tumango si Lila ng isang beses. Opo. Ilang mika ang alam mo? Tumatin ang kanyang sagot ng walang alinlangan, ngunit walang pagmamalaki. 8 po. Ang salita ay nanatili sa hangin, halos mabigat. Tumingala si Marco. Pinag-aaralan siya ng mas matagal. Inaasahan niya ang pagiging malikot ng isang bata, marahil ay nerbiyosong pagtawa. Sa halip, nanatili siyang tahimik, bukas pa rin ang kanyang libro, parisukat ang kanyang maliliit na balikat. Sa likuran nila, gumalaw si Elena. Gusto niyang humakbang pasulong, protektahan ng kanyang anak gamit ang mga salita, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kahinahunan ni Lila ay humihingi ng espasyo, hindi ng paggambala. Bahagyang lumambot ang tingin ni Marco. Sino ang nagturo sa iyo? Nag-alinlangan si Lila. Ang alaala ng mga journal ng kanyang lolo ay kumislap sa kanyang isipan, ang mga mansa ng tinta, ang matatag na kamay na gumagabay sa kanya. Ang lolo ko po, sabi niya sa wakas. At ang nanay ko. Sumuliyap si Marco kay Elena,
Kinikilala siya sa unang pagkakataon. Bahagyang yumuko si Elena. Hindi nagsasalita. Ang katahimikan ay namagitan sa kanila. Pagkatapos nagbigay si Marco ng isang maliit na tango. Sige. Lumayo siya. Ang kanyang tono ay nagbago, halos kaswal. Gusto mo bang umakyat sandali? Baka gusto kang kausapin ng Don. Nanigas ang puso ni Elena. Dahang isinara ni Lila ang kanyang libro, na parang nagtatatak ng isang bagay na sagrado. Tumingin siya sa kanyang ina. Umuka ang labi ni Elena, ngunit hindi siya nagsalita. Anging isang mahinang tango ang nakatakas sa kanya. Tumayo si Lila mula sa kanyang silya. At sa maliit, ahimik na paggalaw na yon, ang anak ng tagalinis ay humakbang patungo sa isang lugar na hindi siya kailanman dapat na naroroon. Ang hagdanan ay kumukurba na parang isang laso ng bato. Patungo sa ikalawang palapag kung saan ang liwanag ay bumubuhos mula sa matataas na bintana. Naglakad si Lila sa tabi ni Marco. Ang kanyang maliliit na sandalyas ay mahinang tumatapik sa bawat baitang. Wala siyang dalang bag, walang panulat, tanging ang kanyang gasgas na libro na marahang nakadiin sa kanyang dibdib. Sa likuran niya, sumunod si Elena. Ang kanyang kulay, abong blusa, ay basa sa pawis ng trabaho. Ang kanyang palda ay dumadampi sa mga baitang. Hindi siya naglakad nang may kumpiyansa tulad ng mga nasa itaas. Naglakad siya nang may tahimik na pag-iingat. Alam na bawat hakbang ay isang hiram na pahintulot. Nagbago ang hangin habang sila ay umaakyat. Sa ibaba, ang mga amoy ay alikabok, floor polish, at pawis. Dito, ang bango ng kapeng barako ay lumulutang sa hangin. Ang mga dingding ay may mga inukit na panel ng kahoy, at ang malalambot na karpet ay nagpapatahimik sa tunog ng paggalaw. Ang mga katulong ay tahimik na gumagalaw, na may puting guwantes, nagdadala ng mga tray ng mga baso. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanilang mga gawain. Napansin lahat ni Lila ang pagbabago sa hangin, ang katahimikan ng mga gwardiya sa bawat sulok, ang paraan kung paano mas mahina magsalita ang mga boses dito, na parabang ang mga salita mismo ay mas may bigat sa espasyong ito. Isang dobling pinto ang bumukas at pumasok sila sa resepsyon o ni Don Alejandro. Ito ay maluwag, ngunit tahimik, napapaligiran ng mga estande ng libro, mga mapang nakarolyo sa mga lalagyang tanso at kaligrapya na sarami sa madilim na kahoy. Isang mahabang mesa ang nasa gitna, kininis hanggang sa kumikinang. Sa paligid nito ay nakaupo ang mga taong may katungkulan, mga eskolar, clerk, tagapayo. Lahat ay huminto nang pumasok ang bata. Ang kanilang mga ekspresyon ay sabay na nagbago. Pagkalito, pagkausisa, at pag-aalinlangan ay naghalo. Umagal ang mga hakbang ni Elena. Kumakabog ang kanyang puso. Lumapit siya sa kanyang anak, bagaman alam niyang hindi siya ang magiging sentro ng atensyon dito. Ang kanyang kamay ay kumibot na parabang ipapatong sa balikat ni Lila, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa dulo ng silid, nakatayo si Don Alejandro. Ang kanyang pinongbarong Tagalog ay marahang kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nakapatong ang parehong kamay niya sa kanyang tungkod. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa batang babae. Siya na nga. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit umabot sa buong bulwagan. Opo, Ginoo, sagot ni Marco. Yumuko si Lila ng magalang. Magandang hapon po, Don. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit malinis na narinig,
May kalinawan ng isang taong sanay sa paggalang sa salita, kung hindi man sa buhay sa paligid niya. Isang alon ang gumalaw sa silid. Ang ilan ay bumulong, ang iba ay tahimik na nanguti. Itinaas ni Don Alejandro ang isang kamay. Pinatahimik sila. Ang kanyang tingin ay nanatili sa kanya ng mas matagal kaysa sa sinuman na naroroon. Napansin niya ang kanyang kahinahunan, ang katahimikang bihira sa mga bata. Ibinaba ni Elena ang kanyang tingin. Hawak ang hawakan ng kanyang balde na nasa kamay pa rin. Dito, siya ay pinahihintulutan, hindi tinatanggap. Ngunit ang kanyang anak ay kalalampas lang sa isang hindi nakikitang hangganan. At sa taintin na silid na yon, ang mga unang tanong tungkol sa kanyang nakaraan ay magsisimulang lumitaw. Mahinang umingit ang mga silya habang imuyuko ang mga lalaki. Ikinumpas ni Don Alejandro na maupo si Lila sa dulo ng mahabang makintab na mesa. Ang upuan ay nagpamukhang maliit sa kanya, ngunit hindi siya umikot o nagdikot. Dahan niyang inilagay ang kanyang libro sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa ibabaw. Tumayo si Elena sa likuran niya. Ang balde ay maingat na inilagay sa dingding. Pinanatili niyang bahagyang nakayuko ang kanyang ulo. Bagaman ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa kanyang anak. Ang boses ni Don Alejandro ay walang talas, tanging kalmadong bigat. Sabi nila, nababasa mo ang Manobo? Opo, Ginoo. At Kastila po. Tumango si Lila. Ang mga bulungan ay kumalat sa mesa na parang hangin sa tuyong dahon. Isang iskolar. Ang imuko palapit. Bumubulong. Imposible sa edad niya. Isa pa ang umiling. Isang panlilin lang siguro. Pinatahimik sila ni Don Alejandro sa isang sulya. Pagkatapos, bumalik ang kanyang mga mata sa bata. Sabihin mo sa akin. Paano? Alilangan si Lila, hindi dahil sa takot, kundi sa pagpili ng pinakasimpleng mga salita. Ang lolo ko po ay isang sundalo at isang guro. Naglakbay siya sa maraming lupain. Isinulat niya ang kanyang nakita, ang kanyang narinig. Iwan siya ng mga journal. Ang kanyang maliliit na daliri ay dumampi sa gilid ng kanyang libro, na parabang ito rin ay nagdadala ng kanyang presensya. Tinuruan niya ako ng mga letra noong bata pa ako. Inabasahan ako ng nanay ko noong hindi na niya kaya. Nanikit ang lalamunan ni Elena. Hindi niya inaasahan na mababanggit siya sa maranyang bulwagagan na ito. Sa isang segundo, nagtama ang kanilang mga mata ni Don Alejandro. Nagbigay siya ng pinakamaliit na tamo. Kinukumpirma ang sinabi ng kanyang anak. Bahagyang gumalaw ang kilay ng Bon. Ang pangalan ng lolo mo. Itinaas ni Lila ng kaunti ang kanyang baba. Coronel Maitilo Reyes. Ang pangalan ay gumalaw sa silid. Pilang matatandang lalaki ang nagpalitan ng tingin. Ang mga bulungan ay may bahid ng pagkilala. Si Maikio, ang veterano na minsang nagsanay ng mga interpreter para sa mga misyon sa hangganan. Ang lalaking nakikipag, usap sa mga diplomatiko ng kasingdali ng pakikipag, usap sa mga sundalo. Isang taong nawala sa pampublikong talaan matapos sa aang digmaan, inilibing sa katahimikan at kamatayan. Mas sumandal si Don Alejandro sa kanyang tungkod. Ang kanyang mga mata ay lumambot, ngunit sa isang saglit lamang. Kilala ko siya. Yumuko, si Lila, ng isang beses
bilang paggalang. Hindi siya ngumiti. Hindi nagpakita ng pagmamalaki. Dinala niya ang pangalan na parang iisang matatag na bigat, hindi isang watawat. Dinama ni Elena ang tela ng kanyang palda. Naalala niya ang mga gabi kung kailan umuubo ng dugo si Mateo sa isang basahan, ngunit iginigiit pa ring bigkasin ng mga banyagang taludtod sa kanyang apo. Naalala niya ang pagbebenta ng kanyang mga alahas para makabili ng tinta at papel nang maubos ang pera. Naalala niya, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa paligid ng mesa, nanatili ang pag-aalinlangan. Ngunit ang pagkausisa ay nag-ugat na ngayon. At sa binhi ng kanyang angkan na nakatanin, ang mas malalim na mga layer ng sakripisyo at pagtitiyaga ay magsisimulang mabuklat. Ang katahimikan sa silid ni Don Alejandro ay tumagal. Ang pangalang Coronel Mateo Reyes ay pumasok sa hangin na parang isang selyo sa wax, mahirap baliwalain, imposibleng burahin. Bahagyang yumuko si Don Alejandro, ang ginto sa kanyang barong ay sumasalamin sa liwanag. Tinuruan ka ng lolo mo, pero bata ka pa noong pumanaw siya. Hindi ba? Ang boses ni Lila ay matatag, bagaman mas mahina na ngayon. Opo. 6 na taon po ako. Iniwan niya ang kanyang mga libro, ang kanyang mga journal. Iningatan po sila ng nanay ko. Sandaling napunta ang tingin ng lahat kay Elena. Nakatayo siya sa likuran ng kanyang anak, ang hawakan ng kanyang mop ay nakasandal sa dingding. Ang kanyang kulay, abong brusa, ay nakakapit sa kanyang mga balikat na may bahagyang mansa ng tubig. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang muka ay nagpapakita ng katotohanan. Nagpatuloy si Lila. Pagkatapos niyang mawala, wala ng pera para sa paaralan. Nagtrabaho po ang nanay ko. Naglinis siya, nagbuhat. Nagbasa po ako mag-isa. Kinopya ko ang kanyang mga tala hanggang sa mapunit ang mga pahina. Ang mga salita ng bata ay hindi isang paggana. Wala silang dalang reklamo. Sila ay simpleng katotohanan na sinabi ng walang awa sa sarili. Tulad ng paraan ng uulat ng mga sundalo sa isang marcha. Isa sa mga tagapayo ang nangutya sa ilalim ng kanyang hininga. Ang mga bata ay nagbabasa ng mga kwento, hindi ng mga dialekto ng kagubatan. Pagyang lumingon si Lila sa kanya, itinaas ang kanyang maliit na baba. Hindi mapanghamon, kundi tiyak. Ang binabasa po ng mga bata ay kung ano ang ibinibigay sa kanila. Ibinigay sa akin ng nanay ko ang mga pahina ng mga taong matagal ng patay. Nagbasa po ako hanggang sa naintindihan ko. Namatay ang pamumutya. Tumingin sa malayo ang lalaki. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata sandali. Naalala niya ang mga gabi na bumubulong ang kanyang anak habang naglalabas siya ng mga uniforme para sa mayayamang kapitbahay, masyadong mahirap para magbayad ng matrikula. Naalala niya ang maliit na kamay ng humihila sa kanyang manggas, nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng isang kakaibang marka sa talaarawan ng kanyang lolo. Naalala niya ang pagsagot ng may katapatan, kahit na siya mismo ay hindi alam. Ang sakripisyo ay nakatahi sa bawat sandali ng mga taong iyon. Tiniis ni Elena ang bigat ng utang para mahawakan ng kanyang anak ang bigat ng mga salita. Ipinatong ni Lila ang kanyang kamay ng marahan sa kanyang liro. Nag-aral po ako dahil naniniwala siya na kayang panatilihing buhay ng wika ang mga halaala. Kung mawawala ang mga salita, mawawala ang mga tao. Kumislap ang mga mata ni Don Alejandro. Isang bagay sa loob nito ang gumalaw, isang anino ng paggalang
Sumandal siya, dahang tinatapik ang tungkod sa sahig. Tama ang lolo mo. Nagbago muli ang silid. Tahimik, ngunit hindi maikakaila. Hindi nawala ang aalinlangan, ngunit humina ito. Ang anak ng tagalinis ay hindi lamang sumagot ng mga tanong, dinala niya ang kanyang angkan sa silid na parang isang hindi inaasahang bisita na tumangging umalis. Mahinang huminga si Elena, lumuwag ang kanyang mga balikat. Ngunit sa loob, mas humigpit ang kanyang puso. Ang pagkilala ay nagdadala ng liwanag. Ang liwanag ay nagdadala rin ng panganib. At sa marupok na balansing iyon, ang unang pagkakataon para sa kanyang anak na patunayan ng kanyang sarili sa gawa ay malapit nang dumating. Biglang bumukas ang mga pinto ng silid. Isang batang clerk ang nagmamadaling pumasok, mahigpit na hawak ang mga papel. Kumikinang sa pawis ang kanyang noo habang yumuyuko sa harap ni Don Alejandro. Inoo, mabilis niyang sabi, dumating na po ng maaga ang delegasyon mula sa Cotabato. Naghihintay po sila sa East Conference Room. Ngunit alinlangan siya, sumulyap sa mga potel. Ang kanilang tagapagsalita ay sa manobo lamang nakikipag-usap. Wala po tayong handa. Nagdulot ng kaba ang mga salita. Kumalat ang bulungan sa mesa. Isang tagapayo ang bumulong. Bukas pa ang schedule ng interpreter. Isa pa ang umiling. Ito ay magdudulot ng insto. Ang isang delegasyon na pinaghihintay ay isang suga sa karangalan. Tumapik si Don Alejandro ng isang beses sa kanyang tungkod. Ang matalas na tunog ay umalinglawmaw. Tumahimik ang silid. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Lila. Ang paghinto ay tumagal lamang ng isang hininga, ngunit parang mas matagal. Dali ng bata, simpleng sabi niya, may mga bumulong sa gilid ng bulwagan. Isang bata ang kakatawan sa kanila. Imposible, mapanganib, katawa, tawa. Napigil ang hininga ni Elena. Lumapit siya sa kanyang anak. Ipinatong ang isang maprotektang kamay sa likod ng silya. Patalang po siya. Bulong niya. Hindi maitago ang takot. Mulit hindi gumalaw ang tingin ni Don Alejandro. At nauunawaan niya ang hindi nauunawaan ng sinuman dito. Ang kanyang tono ay pinal. Isang batong matatag na inilagay sa lupa. Dahang tumayo si Lila. Hawak niya ang kanyang libro sa kanyang dibdib, hindi bilang isang panangga, kundi bilang isang paalala kung saan nagmumula ang kanyang lakas. Ang kanyang maliliit na hakbang ay walang tunog sa karpet. Yumuko si Elena. Ang kanyang labi ay malapit sa tainga ng kanyang anak. Ingat ka, anak. Nanginginig ang kanyang boses. Dahan ka lang magsalita. Huwag mong hayaan na mahuli ka nila sa pagmamalaki. Nagbigay si Lila ng pinakamahinang tango. Hindi siyang bumiti. Hindi nagbigay ng katiyakan. Tiningnan niya lang ang mata ng kanyang ina. Sandali, na para bang nagsasabing, dadalhin ko ito ng maayos. Umakbang pasulong si Marco upang lubayan siya patungo sa pinto. Mahaba ang kanyang hakbang, maiki ang sa kanya. Ngunit pantay silang nagakat. Ang bigat ng bawat tingin ay nakadaga sa kanya. Ngunit hindi yumuko ang kanyang mga balikat. Malamig at madilim ang pasilyo sa labas. Muling tumapik ang mga sandales ni Lila, mahinang alinawmaw sa bato. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang East Conference Room. Sa loob, ang mga taong may ranggo at inaasahan ay magiging handa.
naiinip para sa isang taong magsasalita ng kanilang wika. Sumunod si Elena hanggang sa pintuan. Pagkatapos ay huminto. Pinagdikit niya ang kanyang masang mga kamay, bumubulong ng panalangin sa ilalim ng kanyang hininga. At sa katahimikang sumunod, umakbang pasulong ang batang babae. Isa, patungo sa kanyang unang pagpapatunay sa gawa. Ang East Conference Room ay mas maliit kaysa sa malaking silid, ngunit mas matindi ang tensyon. Ang mabibigat na kortina ay nagpapalabo sa liwanag, at ang hangin ay makapal sa bahagyang amoy ng insenso at kape. Sa paligid ng isang mababang makintab na mesa ay nakaupo ang delegasyon mula sa Cotabato. 4 na kalalakihan na may mahabang puting kasuotan. Ang kanilang mga headscarf ay may pulang disenyo ng kanilang tribo. Ang kanilang mga boses ay overlap, mahina, at matalas ang pagkadismaya ay nagsisimula ng kumulo. Huminto sila nang pumasok si Lila. Tahimik na ikinumpas ni Marco na lumapit siya. Ito na ang hinahanap ninyo, sabi niya, bagaman wala siyang ibinigay na paliwanag. Naningkit ang mga mata ng pinakamatandang delegado. Isang bata. Ang kanyang dila sa manobo ay tumagos sa hangin na parang isang talin. Ibinaba ni Lila ang kanyang ulo ng magalang, pagkatapos ay itinaas ito muli ng may kalmado. At sa kanilang dialekto, dalisay at malinaw, sumagot siya, batang nga po ako, ngunit kaya kong dalhin nang ligtas ang inyong mga salita sa kabilang panig ng mesang ito. Sumandal ang mga lalaki. Ang sorpresa ay kumislap sa kanilang mga mata. Tinakpan ng isa ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, na parabang itago ang isang ngiti ng di paniniwala. Ang isa naman ay kumunot ng malalim. Idiniklap ng pinakamatanda ang kanyang mga braso. Ganyan ba ang sinasabi mo? Hindi nakipagtalo si Lila. Ikinumpas niya lang ang mga papel na dala niya. Maaari na po kayong magsimula. Ang lalaki ay nagsalita ng mahabang sunod. Sunod na mga salita, puno ng mga idioma at lokal na kasabihan na bihilang marinig sa labas ng katimublang baybay. Ang kanyang tono ay sinadya para lituhin, para subukan. Nakikinig si Lila nang hindi kumukurap. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw, hinuhubog ang ritmo ng kanyang pananalita. Nang matapos siya, lumingon siya kay Marco at sa mga clerk na naroroon. Sa perpektong model ng Filipino, isinalin niya ang bawat parilala ng may katumpakan, hindi lamang ang kahulugan, kundi pati na rin ang tono. Nagbago ang silid. Isa sa mga mas batang delegado ang bumulong sa isa pa, ang di paniniwala ay nakapinta sa kanyang mukha. Tinapik ng pinakamatanda ang mesa ng isang beses, gamit ang kanyang daliri, ang kilos ng isang taong sumubok ng bakal, at nalamang matibay ito. Sumunod ang katahimikan, mabigat, ngunit magalang. Dahan-dahang lumipat ang mga mata ni Marco sa mga tauhan ni Don Alejandro, sa likod ng silid. Ang kanilang mga ekspresyon na dating aalinlangan, ay lumambot sa aatubiling pagkilala. Tahimik na nakatayo si Lila, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa harap niya. Hindi siya yumuko, hindi ngumiti. Naghintay lang siya, kalmado at hindi natitinag. Sa labas ng pintuan, hindi nakikita, ngunit nakikinig, masinigpitan ni Elena ang pagkakahawak sa kanyang mga kamay. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Ang pagmamalaki ay nagpainit sa kanyang dibdib, ngunit ang takot ay nananatili pa rin. Takot sa kung ano ang maaaring idulot ng pagkilalang ito. Sa wakas,
Tumango ang pinakamatandang delegado. Tinatanggap namin ang kanyang mga salita. Mahusay niya itong dinadala. At sa mga salitang iyon, nagbago ang balanse sa silid. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan sa labas ng mga dingding na yon. Dala, hindi ng batang babae, kundi ng mga lalaking nakasaksi sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita, bagaman, tahimik tulad ng isang mahinang hangin sa mga pasilyo ng Cultural Center. Ang mga delegado ay bumalik sa kanilang mga pulong, nagsasalita, sa mahinang tono. Ikinukwento ang manghang kahusayan ng anak ng tagalinis. Ang ilan ay inulit ang kanyang eksaktong mga parirala, namamangha sa katumpakan. Ang iba ay kinuwestiyon ng kanilang nakita. Ayaw aminin na kayang gawin ng isang bata ang gayong bagay. Sa pangunahing bulwagan, nagsimula na ang mga bulungan. Ang mga clerk at iskolar na dating hindi pinapansin si Elena at ang kanyang anak ay nagpalitan ngayon ng mausisang tingin. Nakita mo ba siya? Pulong ng isa. Yung bata na nag-translate para sa Cotabato. Tahanga, hanga. Dahang umiling ang isa pa. Hindi ko sana paniniwalaan kung hindi ko narinig ang mga salita mismo. Tahimik na nakaupo si Leila sa kanyang silya, pabalik sa service corridor. Ang libro ay muling nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya nagmayabang, hindi siya yumuko pasulong para makita ang epekto. Ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Mas matagal nang nananatili ang mga mata sa kanya. Mas humihina ang mga usapan kapag dumadaan siya. Dinama ni Elena ang gilid ng balde. Kumakabog ang kanyang pulso sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang mga pirasong chismis mula sa mga dumadaang clerk. Paghanga, oo, ngunit mayroon ding manipis na belo ng inggit. Isa sa mga junior assistant, ang bumulong, isang bata at anak ng tagalinis. Ang salita ay masakit, ngunit lumambot ang tingin ni Elena sa kanyang anak. Hayaan mo silang magsalita, naisip niya. Hayaan mong lakarin niya ang landas ang kanyang pinaghirapan. Sa labas, sa mga pasilo kung saan gumagalaw ang mga katulong at tagalinis, kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong kahoy. Ang mga dating hindi pumapansin sa ina ay nagsimulang sumulip ng may bagong kamalayan. Ang mga pinto ay bahagyang bumubukas ng mas matagal kapag dumadaan si Lila. Ang mga silya ay inililipat ng walang komento para bigyan siya ng espasyo sa gilid ng mga pagtitipon. Ang paggalang, banayad, at tahimik ay nagsimulang lumitaw sa mga kilos kaysa sa mga salita. Tumalik sandali si Marco Santos para tingnan siya. Tumango siya ng isang beses, tahimik na sumasang, ayon. Pagaling, bulong niya. Ang kanyang boses ay walang pagdiriwang, tanging pagkilala. Sumulyat sandali si Lila sa kanyang ina. Ang mga mata ni Elena ay naliwanag, ngunit pigil, ang pagmamalaki ay nakatago sa likod ng nakagawiang pag-iingat. Walang salitang kailangan. Alam ng bawat isa na nalampasan nila ang pagsusuri ng mga estranghero mayon na naglakad sila sa gitna ng paniniwala ng may kahinahunan. Kahit ang presensya ng Don, malayo at formal, ay mas naramdaman niya. Hindi pa muling direktang nakipag-usap sa kanya si Don Alejandro, ngunit naramdaman niyang nagmamasid ito, itinatala ang bawat sandali, bawat banayad na kilos. Sa tahimik na pagkilalang ito, naintindihan ni Lila ang isang bagay na kahit si Elena ay hindi sinabi ng malakas, ang paggalang ay maaring mabawi ng walang deklarasyon. Tumating ito ng tahimik, sa pagbabago ng postura, sa puno ng mga bulungan,
sa nag-aatubiling paghanga ng mga aalinlangan. At habang ang araw ng hapon ay tumatagilid sa matataas na bintana, pinipinta ang marmol ng mahahabang gintong linya, ang mga unang binhi ng pagkilala ay ugat na. Malapit nang sumunod ang unang direktang pagkilala mula sa pinakamataas na awtoridad, isa na maglilipat sa kanila mula sa mga bulungan patungo sa liwanag ng pagkakataon. Si Don Alejandro del Rosario ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang barong tagalog ay marahang kumikinang sa liwanag ng hapon. Ang kanyang mga mata ay matatag, matalas, at ganap na nakatuon sa maliit na figura sa harap niya. Si Lila, na nakatayo sa gilid ng mesa, ay mahigpit na hawak ang kanyang libro. Ang kanyang postura ay perpekto, hindi mapanghamon, hindi mapagkumboba, simpleng kalmado. Ang boses ni Don Alejandro ay kalmado, may dalang bigat ng awtoridad at obserbasyon. Lila, sabi niya, gamit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon sa silid, pinanood ko ang iyong ginawa ngayon. Pahagyang bumuka ang kanyang labi, ngunit walang tunog na lumabas. Naglingkod ka sa iba na hindi makagabay sa kanilang sarili. Patuloy niya, at gayon pa man, naintindihan mo, interpret ka. Nagdala ka ng kahulugan, kung saan nabigo ang iba. Mayroon kang pambihirang talento. At ito ay nararapat sa higit pa sa mga bulungan. Tahimik ang silid. Bawat tagapayo, bawat clerk, bawat katulong ay naramdaman ang bigat ng pahayag. Sumulyap, sandali, si Lila sa kanyang ina. Ang mga kamay ni Elena ay bahagyang nakapatong sa kanyang mop. Ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumikibot, walang hinahawakan. Pinapanatili ang kanyang lugar bilang tagapag, alaga, at saksi. Ang pagmamalaki ay tahimik na kumikinang sa kanyang mga mata. Imuko si Don Alejandro sa kanyang tungkod. Aalukin kita ng gabay, ng aksas sa mga aralin at mentorship. Hindi bilang isang pabor, kundi bilang pagkilala sa iyong kakayahan. Pahagyang humigpit ang mga daliri ni Lila sa kanyang libro. Hindi siya agad nagsalita. Ang bigat ng desisyon ay nakadadan sa kanya, ang pagkakataong lumampas sa kanyang mundo, ang kamalayan, na ang kanyang buhay ay maaaring magbago sa banayad, ngunit malalim na paraan. Malambot na tumikim si Elena. Inoo, maingat niyang sabi, paano po ako makakasiguro na hindi siya pagsasamantalahan, na hindi lang siya magiging isang palamuti? Lumambot ang mga mata ng Don sa kanya. Kinitsilala ang kanyang pag-iingat. Hindi. Ang pagkakataon ay sa kanya para paghirapan at hubugin. Mananatili kang malapit. Ang proteksyon ay sa iyo, ngunit ang landas ay sa kanya. Ibinaba ni Lila ang kanyang ulo sandali, ang pinakamaliit na tangon na nagkukumpirma ng pasasalamat at pag-unawa. Hindi siya humihingi ng awa o pabor, taning isang lugar kung saan ang kanyang kasanayan ay maaaring kilalanin at linanin. Lumayo si Marcos Santos. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, ngunit magalang. Sa paligid nila, nanatiling mahina ang mga bulungan. Naramdaman ng lahat na naroroon ng pagbabago. Ang anak ng tagalinis ay lumangpas na sa pagiging nakikita. Tahimik na huninga si Elena, pinakawalan ang tensyon na dinala niya sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hugis ng isang hinaharap na hindi niya maisip. Muling bumasag sa katahimikan ang boses ni Don Alejandro. Magsisimula ang mga aralin bukas. Maaaring samahan ka ng iyong ina at magpapatuloy kang maglingkod sa mga pinaka nangangailangan ng iyong kakayahan. Ngunit ngayon,
Kinikilala na ang iyong talento. Gamitin mo ito ng manghusay. Tumuwid si Lila. Hindi siya ngumiti. Hindi yumuko ng labis. Tumayo lang siya roon. Kalmado. Alam na ang kanyang tahimik na lakas ay kinilala sa wakas. At sa mga salita ng Don, nagsimulang magbukas ang mga pinto sa isang mundong dating ipinagbabawal. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tumama sa mga makintab na sahig ng itaas na silid. Naglakad si Lila sa tabi ng kanyang ina, si Elena, na ang simpleng kulay, abong blusa, ay tila isang tahimik na kaibahan sa mayayamang tapiserya at madilim na mga panel ng kahoy sa paligid nila. Pinangunahan ni Marco Santos ang daan. Binuksan ang isang mabigat na pinto na naglantad sa isang silid, kung saan karaniwang ginagawa ng mga matatanda ang mga usapin ng estado. Nakaupo na ang mga eskolar, clerk, at tagapayo, ang kanilang mga papel, panulat at mapa ay maayos na nakaayos. Nang mapunta ang kanilang mga mata sa batang pumapasok, kumalat ang mga bulungan sa silid. Mahigpit na hawak ni Lila ang kanyang libro, ang kanyang mga sandalyas ay gumagawa ng malambot, panday na tapik sa marmol. Tuwid ang kanyang postura, matatag ang kanyang ulo. Hindi siya tumakbo o naglikot. Hindi niya sinubukang akitin ng sinuman. Pumasok lang siya sa isang espasyong hindi siya kailanman pinayagang pasukin at dinala ang sarili na parang nararapat siya roon. Ay himig na sumunod si Elena sa likuran. Alam ang bawat sulyap, bawat banayad na kilos. Inayos niya ang laylayan ng kanyang palda, ngunit hindi tumawag ng pansin sa kanyang sarili. Nandito siya para lang magbantay, hindi para mamuno. Ang boses ni Don Alejandro ay umangat sa tahimik na bulungan. Lila, dito ka maupo. Ikinumpas niya ang dulo ng mesa. Ang upuan ay mas malaki kaysa sa inaaka niya. Ang ibabaw ay kininis na parang salamin. Maingat na umupo si Lila sa silya. Halos hindi dumampi ang kanyang malilitit na paa sa sahig. Ngunit hindi siya naglikot. Sa paligid ng mesa, nagpalitan ng tingin ng mga lalaki at babae. Ang ilan ay nag-aalinlangan. Ang ilan ay namamangha. Ilan ang nagtuwid ng kanilang likod na parang ang presensya ng bata ay nangangailangan ang muling pagsusuri sa ranggo at kakayahan. Ngayon, patuloy ni Don Alejandro, magmamasid ka. At maaari kang ambag kapag nakita mong angkop. Magsalita ka lang kapag kinakailangan. Tumango si Lila. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang libro, maayos na nakatiklop. Tahimik siyang nagmasid, tinitingnan ng mga papel, mapa, at mga bulungan ng diskarte. Napansin niya ang mga banayan na kilos, kung paano inaayos ng isang tagapayo ang kanyang mga tala bago magsalita, kung paano pinapalambot ng isa pa ang tono kapag nakikipag-usap sa isang nakatataas. Pinanood ni Elena nang mabuti ang kanyang anak. Ang pagmamalaki at pag-aalala ay naghalo sa kanyang dibdib. Napagtanto niya na ang batang ito, na dating di nakikita sa mga pasilyo, ay kumukuha na ngayon ng atensyon nang hindi ito hinihingi. Isang eskolar ang bumulong sa isa pa. Binabasa niya ang silid ng kasing dali ng pagbabasa niya ng mga salita. Walang narinig si Lila sa komento. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa daloy ng usapan. Ang kanyang isipan ay tahimik na sinusundan ng mga kahulugan, pattern, at koneksyon na hindi napansin ng iba. Tumayo si Marco. Sa gilid ng silid, ang mga mata ay sumusulap kay Don Alejandro. Pagkatapos ay pabalik kay Lila. Tama ang pinili ng Don. Ang batang ito ay hindi natitisod sa ilalim ng atensyon. Sinasalo niya ito. Hinahawakan.
At kapag dumating ang unang tunay na hamon, lahat ng mata ay mapupunta sa kanya at hindi siya magkakamali. Isang mensahe mula sa delegasyon sa Hilaga ang maling naunawaan, isang maliit na pagkakamali na maaaring lumaki at maging insulto. Ang mga dokumento ay hindi kumpleto, ang mga kasunduan ay hindi magkatugma. Ang mga tagapayo ay nagbulungan ng apurahan, ang kanilang mga noo ay nakakunot sa tensyon. Dahang tinapik ni Don Alejandro ang kanyang tungkod sa makintab na mesa. Ang iisang tunog ay humihini ng atensyon. Lila, sabi niya, kalmado ngunit matatag, ang kanyang boses. Ang usapin ay nangangailangan ng kalinawan at mabilis. Makatutulong ka ba? Tumayo si Lila. Ang libro ay mahigpit na hawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang maliit na katawan ay sinasadyang gumalaw patungo sa tumpok ng mga papel. Ang mga matatanda sa paligid niya ay hindi komportable, hindi sigurado kung gaano kalaking awtoridad ang ibibigay sa isang bata. Ang ilan ay sumandal, nakakrus ang mga braso, naghihintay na makita siyang magkamali. Tumayo si Elena sa likuran, magaan, na magkadikit ang mga kamay, masikip ang puso. Hindi siya makikialam, maliban kung talagang kinakailangan. Ito ang sandali ng kanyang anak, isa na kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon, ng tahimik na paghahanda at disiplina. Ang sulat ng delegasyon sa Hilaga ay puno ng mga idioma at banayad na kultura na sanggunian, nakabalot sa mga dialekto na nagbabago sa gitna ng pamungusap. Kahit na ang mga bihasang interpreter ay atubili, nangangailangan ng ilang minuto para suwiin. Aralan ni Leila ang teksto, bahagyang gumagalaw ang mga labi habang sinusundan ng bawat salita, bawat parirala. Ang kanyang mga daliri ay dumaplis sa mga anotasyon na ginawa niya sa mga gilid. Ilang araw na ang nakalipas, mga linyang natutunan sa memora. Pagkatapos ng walang aalinlangan, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado, tiyak, dala ang kahulugan ng sulat sa nagtitong konseho, isinasalin ito sa tamang pagkakasunod-sunod. Bawat termino, bawat banayad na kahulugan ay nakuha. Inaasahan niya ang mga tanong bago pa man ito lumabas, nililinaw ang mga kultural na sanggunian at inaayos ang mga inaasahan. Ang mga bulungan ay kumikot sa mesa. Ang mga tagapayo ay nagtuwid. Ang mga delegado ay nagpalitan ng mabilis na sulyap. Ang ilan ay may ginhawa, ang iba ay may pagkamangha. Ang tensyon na bumalot sa silid ay tila natunaw habang nagpatuloy siya. Hindi natitina. Lumambot ang tingin ni Marcos Santos. Ang mga mata ni Don Alejandro ay nakatutok sa kanya sa buong panahon. Nagpapakita ng pinakamahinang bakas ng isang ngiti, isang bihirang pagkilala mula sa Don. Maging ang mga aalinlangang delegado ay nagsimulang tumango sa tahimik na paggalang. Ang mga kamay ni Elena ay bahagyang kumalas. Ang ginhawa ay nagpainit sa kanyang dibdib. Bagaman nanatili siyang hindi gumagalaw. Nasaksihan niya ang kanyang anak na naligite sa isang bagay na kinatatakutan ng mga matatanda. Nagtapos si Lila. Itiniklop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng libro. Hindi siya nagtagal. Hindi humingi ng palakpak. Sinupsop ng silid ang epekto ng kanyang kakayahan ng natural. Ang kalinawan na kanyang dinala ay hindi maitakaila. Pahagyang tumayo si Don Alejandro. Tumapik ng isang beses ang tungkod. Nalutas na ang usapin. Salamat sa kanyang katumpakan. Ang hindi pagkakaunawaan ay naiwasan. Magaling, Lila.
Sa isang saglit, ang silid ay tahimik, hindi dahil sa tensyon, kundi sa pagkilala. At sa pagkilalang iyon, dumating ang isang bagay na nahahawakan, isang simbolo ng paggalang at gantimpala na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Nakatayo si Don Alejandro sa dulo ng makintab na mesa. Ang kanyang barong Tagalog ay sumasalamin sa liwanag ng hapon. Nagtipon ang mga tagapayo at delegado sa paligid. Ang kanilang mga bulungan ay mahina. Ang mga mata ay sumusulat sa maliit na batang babae sa gilid ng silid. Tahimik na nakatayo si Lila sa tabi ng kanyang ina. Ang libro ay marahang nakadiin sa kanyang dibdib. Ang mga kamay ni Elena ay nakatiklap. Maputi ang mga buko sa tensyon, bagaman nanatiling tuwid ang kanyang postura. Nagkuskus siya ng sahig, nagbuhat ng mga baude, at tiniis ang utang sa loob ng maraming taon, at ngayon ay pinapanood niya ang kanyang anak na tumanggap ng isang bagay na hindi nila pinangarap. Malinaw na nagsalita si Don Alejandro. Ang kanyang boses ay umabot sa bawat sulok ng silid. Lila, ang iyong katumpakan, disiplina, at tahimik na paghusga ay nalutas ang mga isyu na kahit na ang mga bihasang interpreter ay hindi nagawa. Ngayon, formal kong kinikilala ang iyong talento. Ikinumpas niya ang isang silyadong sobre sa mesa. Ang scholarship na ito ay titiyak na susuportahan ang iyong edukasyon. Ang iyong talento ay magkakaroon ng puwang upang lumago. Isinara ni Lila ang kanyang maliliit na daliri sa sobre. Naramdaman ng bigat nito, hindi ng papel, kundi ng posibilidad. Hindi siya nagsalita. Hindi siya tumalon o ngumiti. Tumango lang siya ng isang beses, isang solong paggalaw ng pagkilala at pasasalamat. Pagkatapos, lumingon si Don Alejandro kay Elena. At sa inananag, alaga at nagprotekta sa talentong ito, na tahimik na nagsakripisyo para umunlad ang iba. Kinikilala ka rin. Ang iyong posisyon dito ay sigurado na may paggalang at patas na sahod. Ang pamilya ay tatanggap din ng isang honorarium para sa kanilang mga kontribusyon, sapat upang bayaran ng mga utang at pagbutihin ang inyong tahanan kaagad. Tahimik ang silid. Ang mga clerk at iskular ay nakatitig. Ang ilan ay hindi makapaniwala. Ang ilan ay tumatango ng may pigil na pagsang. Ayon. Ang kilos ay hindi kong gawa. Ito ay paggalang na nakuha sa pamamagitan ng kasanayan. Pasensya at tahimik na pagtitiis. Nanikip ang lalamunan ni Elena. Mabilis siyang kumurap. Pinipigilan ang mga luha. Walang sinuman sa silid ang kailangang mapansin ang pagmamalaki sa kanyang mga mata, ngunit may ilang nakakita. Nakita nila ang uniforme ng tagalinis, kulay, abo, at simple, na nakatayo sa tabi ng magarang barong ni Don Alejandro, at naunawaan ang tulay na tinawid. Inilagay ni Lila ang kanyang mga kamay sa paligid ng sobre, pagkatapos ay hinayaan ni itong mahulog ng bahagya sa kanyang gilid. Hindi siya nagsalita ng pagmamalaki o tagumpay. Tumayo lang siya ng matangkad, dala ang kanyang tagumpay ng may kalmadong dignidad. Ikinumpas ni Don Alejandro si Marco Santos. Tiyakin mong mayroon sila ng kailangan nila para simulan ang susunod na yugto na ito. At ipaalam sa kanila, palagi, na ang kanilang halaga ay likas, hindi ipinagkaloob. Uminga ng maluwag si Elena, isang mabagal, na ginhawahang hininga na hindi niya kailanman pinahintulutan ang sarili dati. Nagpalitan sila ng tingin ng kanyang anak. Walang salita, tanging pagkilala, sa sandali. Sa labas ng bulwagan, nagsimula, muli, ang mga bulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito aalinlangan, o di, paniniwala. Ito ay pagkilala,
paghanga, at paggalang. At sa tahimik na resulta ng pampublikong pagkilala, ang mga pribadong sandali ng pasasalamat ay nagsimulang dumaloy mula sa mga na-inspire sa nakamit. Naglakad si Lila sa tabi ang kanyang ina. Ang kanilang mga hakbang ay tahimik sa makintab na sahig. Ang sobre at simbolikong tseke ay bahagyang nakapatong sa kanyang mga kamay. Ngunit ang kanilang bigat ay mas malalim kaysa sa anumang dinala niya dati. Dumaan ang mga tao. Ang ilalay humihinto sandali. Isang eskolar na dating aalinlangan ang lumapit at nagbaba ng boses. Ang iyong pagsasalin kanina, perpekto. Salamat sa pagpapakita sa amin kung paano malulutas ng tumpak na wika ang alitan. Itinango ni Lila ang kanyang ulo, maliit at sinusukat. Wala siyang inalok na Englanding salita. Ang kanyang pagkilala ay ang tango mismo, simple at marangal. Isa pang boses ang nagmula sa likuran. Isang petitioner na narinig ang kanyang trabaho at bumulong sa isang clerk. Dahil kay Lila, hindi tayo nagkamali. Pakisabi sa kanya, salamat. Pahagyang ngumiti si Elena. Tinama niya ng bahagya ang balikat ng kanyang anak. Alam na niya, malambot na sabi ni Elena, bagaman, hindi na kailangan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, sumasalamin sa pagmamalaking hindi niya masabi ng malakas. Maging si Marco Santos ay nanatili sa malapit. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit nagbibigay katiyakan. Wala siyang inalok na palakpak. Taning isang maikling, sumasang-ayon na sulap, ang uri na may bigat ng walang tunog. Nagpatuloy si Lila sa pasilyo. Uminto upang iabot ang isang maliit na tala na inihanda niya sa isang clerk. Sa maayos, maingat na sulat, kamay, ipinahayag nito ang pasasalamat sa pasensya, unawa, at pagkakataong ipakita ang kanyang kasanayan. Itinupi niya ang tala, marahang inilagay sa kanyang mesa. Ang kilos ay banayad, ngunit nanlaki ang mga mata ng clerk. At isang malambot na ngiti ang kumurba sa kanyang labi. Sumunod, si Elena sa likuran. Naramdaman niya ang init ng pagkilala, hindi lang para sa kanyang anak, kundi para sa kanyang sarili. Ang mga taon ng hindi napapansing trabaho, ang mabibigat na gabi, ang mga sandaling dinala niya ang parehong anak at utang, kinilala sila ng hindi direkta, tahimik, sa mga kilos at pasasalamat na hindi niya inaasahan. Uminto si Lila malapit sa isang maliit na fountain sa gitna ng buwagan, pinapanood ang pag-alon ng tubig ng may kalmadong ritmo. Inipit niya ang isang hibla ng buhok sa likod ng kanyang taina. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. Sinalubong ni Elena ang kanyang tingin, nauunawaan ng tahimik na palitan. Nagsimula na ang paglalakbay at magkasama silang humakbang sa isang bagong bagay. Sa unang pagkakataon, hindi nila naramdaman na sila ay di nakikita. Sila ay nakikita, kinikilala, hindi bilang mga kakaibang bagay, hindi bilang mga palamuti, kundi bilang mga individual na ang disiplina, tapang at tahimik na talino ay nakakuha ng paggalang. At sa banayad, halos pribadong paggalang na yon, nagbahagi sila ng isang maliit, walang salitang pagkilala sa pagbabagong nagsimula sa kanilang buhay. Ngunit kahit may paghanga, hindi magiging malayo ang oposisyon. Ang susunod na hamon ay susubok, hindi lamang sa kasanayan, kundi sa determinasyong angkinin ng karapat, dapat na pagkilala. Umalis sandali si Don Alejandro. Iniwan ang silid sa ilalim ng pangangasiwa ng isang bumibisitang dignitaryo, si Secretary Ramos, isang lalaki na nasa Fanceros na kilala sa pagsusuri ng kakayahan ng may matalas, hindi nagbabagong mata. Ang kanyang kulay kremang barong at pilak na borda
ay nagpamukha sa kanya na mas hanga kaysa sa dati. Ang tingin ni Secretary Ramos ay agad na napunta kay Lila na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, maliit at kalmado, libro sa kandungan. Yumuko siya ng bahagya, magkadikit ang mga kamay, at aralan siya na parang isang palaisipan, sinusubukang makahanap ng mga depekto kung saan wala. Ikaw ang batang babae na nag-translate para sa delegasyon mula sa Cotabato. Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalas. Itinaas ni Lila ang kanyang ulo ng mahinahon. Opo, sir. Tinaasan niya ito ng kilay. Isang bata at anak ng isang tagalinis ang namumuno sa mga talakayan na para sa mga sanay na interpreter. Dapat ba nating pagkatiwalaan na tumpak ang iyong unawa na hindi ito nagkataon lang? Nanigas si Elena sa tabi ng kanyang anak. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Pinipigilan ang ugali na magsalita. Sinasanay niya ang kanyang sarili na hayaang dalihin ni Lila ang mga sandaling ito ng mag-isa. Ang boses ni Layla ay sinusukat, matatag. Bawat salitang isinalin ko po ay verify na ng delegasyon. Ang kanilang pagkilala ay agaran. Ang katumpakan ay hindi tinutukoy ng edad o katayuan, kundi ng unawa lamang. Naningkit ang mga mata ni Secretary Ramos, hindi kumbinsido. Ang unawa lamang ay hindi sapat. Hindi mo pa nahaharap ang buong bigat ng interpretasyon sa ilalim ng negosasyon. Handa po ako, simpleng sagot ni Lila. Ang kanyang maliliit na kamay ay bahagyang nakapatong sa kanyang libro. Ang mga daliri ay hindi gumagalaw at tiyak. Walang kayabangan sa kanyang tindig, anging kalinawan. Nagdikit ang mga labi ni Elena. Dahan siyang huminga. Pinipigilan ng pagmamalaki, akot, at asa ng sabay. Ito ang sandaling kinatatakutan at pinaghandaan niya ang paghaharap sa mga hindi magbibigay ng paggalang ng walang patunay. Araan siya ni Secretary Ramos sa isa pang mahabang sandali. Pagkatapos, sa isang sinasadyang tono, nagpatuloy siya. Kung totoo ang sinasabi mo, ipakita mo. Mayroong mensahe mula sa Eastern Trade Council. Komplikado at may maraming layer. Isalin mo ito. Anumang pagkakamali at makikita natin ang mga limitasyon ng iyong kaalaman. Itinango ni Lila ang kanyang ulo. Binuksan ang kanyang libro sa isang blangkong pahina na inihanda niya para sa mga tala. Ang kanyang kahinahunan ay nagpatatag sa silid. Kahit na tumaas ang mga bulungan sa gilid. Kumabog ang tuso ni Elena. Hinigpitan niya ang kanyang mga kamay, walang hinahawakan, hinahayaan ang kanyang anak na humakbang pasulong ng isa. Huminga ng malalim si Lila, ang kanyang isipan ay sinusundan ang mga wika at idioma, ang kanyang mga daliri ay handa ng itala ang mga detalye. Hindi na ito pagsasani o obserbasyon. Ito na ang sandali ng hindi maikakailang patunay. At kapag nagsalita siya, bawat nagdududa ay haharap sa isang katotohanang hindi nila maikakaila. Ang mensahe ng Eastern Trade Council ay nasa mesa, selyado at puno ng mga patong na dialekto at kultural na sanggunin. Nag-alangan ng mga tagapayo. Hindi sigurado kung kaya ng isang bata na i-navigate ang ganitong pagiging komplikado. Mahigpit na nagmamasid si Secretary Ramos, ang kanyang mga mata ay matalas, inaasahan ang aalinlangan o pagkakamali. Pinuksan ni Lila ang kanyang libro, sumuliyap sa mga gilid kung saan niya pinraktis ang mga katulad na pagsasalin. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi,
Sinusundan ang mga ritmo ng teksto. Bawat pantig ay umaalingaw sa tono ng mga wikang natutunan niya mula sa mga journal ng kanyang lolo at sa maingat na gabay ng kanyang ina. Nanatiling nakatutok ang tingin ni Secretary Ramos, matigas ang kanyang postura. Ang tensyon sa silid ay kumapal. Maging ang mga katulong ng Don ay bahagyang yumuko, nararamdaman ang kritikal na sanday. Si Elena ay nakatayo sa likuran ng kanyang anak, tahimik na hinihiling ang kalmado. Ang puso ay kumakabog sa tahimik na ritmo. Nagsimula si Lila. Ang kanyang boses ay maliit, ngunit malinaw, tiyak sa tono. Isinasali ng bawat idioma, bawat banayad na parilala sa modernong Filipino. Inaasahan niya ang mga kalabuan, nililinaw ang mga kahulugan ng walang aalinlangan, at ipinapahayag ang mga nuans na kahit na ang mga sanay na interpreter ay maaaring napalampas. Ang mga miyembro ng konseho na sa una ay aalinlangan ay lumapit, nanlaki ang mga mata. Tumagilid ang mga ulo. Ang pagiging komplikado ng dokumento ay ganap na napanatili at naipahayag ng walang mali. Isang delegado ang bumurong sa isa pa. Halos hindi makapaniwala, isang bata, ngunit perpekto. Naningkit ang mga mata ni Secretary Ramos, pagkatapos ay lumambot. Bahagya siyang kumunot. Aaralan siya. Sinusukat ang imposible laban sa katotohanan. Ang pagsasalin ni Lila ay nagpatuloy, makinis, may tiwala, at eksakto. Maging ang mga paghinto sa pagsasalita ay sinadya, nagbibigay sa teksto ng tamang bigat at tono. Bahagyang kumalas ng mga kamay ni Elena. Ang ginhawa ay nagpainit sa kanyang dibdib. Bagaman na natili siyang hindi gumagalaw. Tinuruan niya ang kanyang anak ng katatagan. Oo. Ngunit ito ang sandali kung saan kailangang kilalanin ito ng mundo. Sa wakas, nagtapos si Lila. Maayos niyang itiniklap ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng libro. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at hindi mabasa. Hindi siya humingi ng palakpak. Hindi siyang mumiti. Naghintay lang siya. Isang katahimikan ang bumalot sa sirid, mabigat sa pagkamangha. Pagkatapos, dahang huminga si Secretary Ramos, isang pahiwatig ng tango ang nabubuo. Mukhang nagkamali ako, ahimik niyang inamin. Nagtagumpay ka kung saan, kahit na ang mga bihasang interpreter ay maaaring magkamali. Ang iyong unawa ay hindi aalinlanganan. Nagbago ang silid. Nagtuwid lang mga tagapayo. Nagpalitan ng maingat na sulyap ang mga delegado. Ang pagkilala ay pumalit sa aalinlangan. Kumislap ang mga mata ni Elena sa mga hindi natuloy na luha. Inhawa, pagmamalaki, at tahimik na kagalakan ay naghalo. Makikita lamang sa mga tumitingin ng malapitan. Pinanood niya ang kanyang anak, na ang kinin, ang patunay na kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon nang hindi nakikitang disiplina at sakripisyo. Lumapit si Marcos Santos, nagbigay ng isang maliit, ayon na tango. Si Don Alejandro, bagaman wala sa sandaling iyon, ay nagtakda na ng pamatayan, ang paggalang ay pinaghihirapan. Hindi ipinagkakaloob. Nanatiling kalmado si Lila, alam ang bawat tingin, ngunit hindi natitinad. Hindi ito tagumpay para sa atensyon o isang pagpapakita ng kayabangan. Ito ay isang tahimik na deklarasyon ng kakayahan, disiplina, at minanang legado, imposibleng tanggihan. At sa oposisyon na naging hindi maikakailang katotohanan, ang susunod na hakbang ay ibahagi ang aral sa mga makikinig at maaalala. Isang mas maliit na grupo ang nagtipon. Mga tagapayo
at mga junior clerk, yumuyuko ng bahagya. Ang kanilang mga ekspresyon ay bukas, mausisa, naghihintay sa mga salita ng batang ginawang pagkilala ang aalinlangan. Nakatayo si Lila malapit sa makintab na mesa. Ang libro ay maayos na nakatiklop sa kanyang mga kamay. Hindi niya itinaas ang kanyang boses nang hindi kinakailangan. Hindi siya kumumpas. Ang kanyang presensya lamang ay humihingi ng pansin. Natutunan ko po, malambot niyang sinimulan. Sinusukat ang bawat salita na ang halaga ng isang tao ay hindi tinutukoy ng trabahong ginagawa niya o ng lugar kung saan siya ipinanganak. Ito ay sinusukat sa aalaga, disiplina at atensyon na ibinibigay nila sa kanilang mga gawain. Gaano man kaliit, tumango ang mga ulo. Ilang panulat ang huminto sa pagsusulat. Ang mga papel ay naiwang hindi ginalaw. Ang pagiging simple ng mga salita ay may bigat. Ang alingaw-ngaw ng katotohanan ay binuo sa loob ng maraming taon ng tahimik na pagmamasid at pag-aaral. Tumayo si Elena sa likuran, magaan na nakatiklop ang mga kamay. Ibinigay niya sa kanyang anak ang espasyong ito ng buo. Walang salita mula sa kanya ang kailangan. Siya ang tahimik na sasinang-aral sa gawa ng pagtitiis na ginantimpalaan. Nagpatuloy si Lila, matatag ang kanyang boses. Nakakita po ako ng mga taong hindi pinapansin, binabaliwala, minamaliit. Nakita ko po ang trabaho ng mga hindi nakikita na nagpapagal ng walang pagkilala. Ngunit ang kaalaman, kasanayan, at pasensya ay hindi maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Makikita sila kung aalagaan ng may pag-iingat. Isang batang clerk ang bumulong sa kanyang katabi. Nagsasalita siya ng may kalinawan ng isang taong naranasan ito. Sandaling lumibot ang tingin ni Lila sa silid. Humihinto sa bawat nakikinig. Hindi aakosa, hindi humihingi. Nagbibigay liwanag lamang. Ang paggalang po ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan sa pamamagitan ng pagiging pareho, katapatan, at disiplina. At kapag ito ay kinilala, binabago nito hindi lang ang isang buhay, kundi ang buhay ng lahat ng nakapaligid dito. Walang pagdiriwang, walang palakpak. Ahimik, na sinitsit ng silidang aral. Ang epekto ay naramdaman sa postura, sa mga bumabang bulungan, sa banayad na pag-aayos ng kilos. Kumislap ang mga mata ni Elena. Lumaki na ang kanyang anak na hindi na nangangailangan ng proteksyon mula sa pag-aalinlangan. Hindi na nangangailangan ng sinumang magsalita para sa kanya. Ngunit nanatili siyang naroon, isang kalmado, anino ng hindi nagbabagong suporta. Dahan-dahang isinara ni Lila ang kanyang libro, inilagay sa mesa. Itilangon niya ng bahagya ang kanyang ulo. Hindi sa tagumpay kundi sa pagkilala sa mga nakinig. Ilang minuto ng katahimikan ng lumipas. Nanatiling tahimik ang silid. Ang aral ay lumulubog ng walang seremonya o ingay. At sa katahimikang sumunod, ang pagtatapos ng pagkilala, kasipagan, at lidyado ay tatatakan, hindi ng mga salita, kundi ng isang ibinahaging sandali sa pagitan ng mag-ina na nagmamarka sa pagtatapos ng isang kabanata at sa simula ng isa pa. Ang maliit na bahay na kanilang binalikan ay iba na ang pakiramdam. Ang mga dingding na dating simple at pagod ay tila mas maliwanag sa sikat ng hapon na tumatagos sa mga simpleng bintana. Ang mga alikabok ay tamad na sumasayaw sa ginintuang liwanag. Itinuturo ang mga sulok na nakakilala ng maraming taon ng paggawa at pagkasira. Nakatayo si Elena sa kusina. Ang kulay, abong blusa, ay pinalitan ng isang malinis
Plansadong danit na regalo mula sa pagkilala ni Don Alejandro. Maingat niyang itinupi ang kanyang lumang uniforme ng tagalinis. Bawat tupi ay may paggalang. Hindi lang ito tela, ito ay isang simbolo ng pagtitiis ng mga taon na ginugol na hindi nakikita, ngunit hindi nagbabago sa pag-aalaga. Ngayon, ito ay magpapahina ng nakatupi, hindi na muling isusuot sa serbisyo. Nakaupo si Lila sa maliit na mesa, ang sulat ng scholarship at ang simbolikong tseke ay nasa harap niya. Sinusundan ng kanyang mga daliri ang mga gilid. Maingat na hindi ito malukot. Higit pa sila sa papel, sila ay nahahawakang patunay na ang kasipagan, kasanayan, at tahimik na tapang ay maaring magbago ng isang buhay. Lumapit si Elena, ipinatong ang isang kamay ng bahagya sa balikat ng kanyang anak. Tumingin si Lila, sinalubong ang tingin ng kanyang ina. Walang salitang kailangan. Ang pagkilala ay tahimik na nagdaan sa pagitan nila ng pakikibakang tiniis mga aral na natutunan at kadakila ang isinilang mula sa pagkaling. Nagbahagi sila ng isang tahimik na yakap, maikli ngunit malalim. Kumislap ang mga mata ni Elena at ang maliit na katawan ni Lila ay nagdala ng parehong lakas at pagpapakumbaba. Magkasama silang naglakad mula sa pagiging nakikita patungo sa pagkilala, hindi sa pamamagitan ng palabas, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng disiplina, presensya, at katotohanan. Itinaas ni Layla ang sulat ng scholarship at ang tsike ng bahagya, magkasamang hawak. Nagawa natin, malambot niyang sabi, hindi sa tagumpay kundi sa tahimik na pagmumuni, muni. Tumango si Elena. Nagawa natin. At ito ay simula pa lang. Pagyang nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot kundi sa isang buong buhay na asa na sa wakas ay natupad. Sa labas, nagpatuloy ang mga tunog ng kapitbahayan, mga batang nagtatawanan, mga nagtitindang sumisigaw, ang ritmo ng araw na buhay. Ngunit sa loob ng mga dingding na ito, ang oras ay parang huminto, sagrado. Ang ordinaryo ay nabago sa pamamagitan ng pambihirang pasensya at talento. Uling tiningnan ng ina ang mga simpleng kasangkapan sa paligid nila, mga gasgas na silya. Isang maliit na iskandi ng libro, ang maliit na mesa kung saan sila nagplano, nag-aral, at nangarap. Lahat ay naging saksi sa kanilang pagtitiyaga. Ibinaba ni Leila ang mga sulat, itiniklop ang kanyang mga kamay, at simpleng umupo. Sumama si Elena sa kanya, malapit, maprotekta, ipinagmamalaki. Walang palakpak, walang pagkilala sa labas, ang kanilang tahimik na tahanan, ang kailangan. Ang sandali ay ganap na sa kanila. At sa katahimikang iyon, isang katotohanan ang dahang lumapag, ang kadakilaan, ay maaaring umusong mula sa mga hindi napapansing lugar. Kapag ito ay tinilala, binabago nito hindi lang ang isang buhay, kundi ang mundo sa paligid nito. Ang paggalang na nabawi sa pamamagitan ng kasanayan, pasensya, at integridad, ay may kapangyarihang iangat ang mga pamilya, komunidad, at mga ligado. Magkasama silang nakaupo, hindi bilang katulong at anak, hindi bilang tagalinis at bata, kundi bilang dalawang saksi sa isang buhay na nabago, isang tahimik na tagumpay na alingaw ng higit pa sa mga dingding ng kanilang tahanan. Salamat sa pagsunod sa kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, subscribe at ibahagi ang inyong mga saloobin sa ibaba. Saan kayo nanonood? Ipaalam sa amin sa mga komento.